Ngayong gabi nga hindi ako makatulog. Iniisip kasi kita. Shoot! Iniisip ko kung gagawin ko ng ice candy na napanood ko sa TikTok. Ito pala yung sinasabi ko. Magnum ice candy pala siya. Mukha masarap. Sakto din sa panahon kasi sobrang init. Ngayong gabi ko na din siya gagawin. Para bukas matigas na yung ice candy. Sana nga lang, kumpleto yung mga sangkap sa tindahan. Kasi doon na din ako kukuha. Para makagawa ng Magnum ice candy. Oras na din kasi. Wala na mapagbilihan sa labas. Saka meron din naman sa tindahan. Tulog na din si mama. Kanina pa nakasarado tong tindahan. Kaya magagawa ko lahat ng gusto ko. Pagkarating ko nga sa loob ng tindahan, hinanap ko kagad yung plastic ng ice candy. Meron pa nga natira. Kasi gumagawa rin ng ice candy si mama. Kumuha na din pala ako ng ibang ingredients kung paano magawa yung Magnum ice candy. Binuksan ko na nga yung freezer para maghanap ng chocolate. Meron pa nga dito si mama ng ice candy. Hindi pa yun yung Magnum ice candy ha. Chocolate flavor yan, gawa ni mama. Ganito pala ako gumawa ng video. Kapag ako lang mag-isa nagbi-video. Tapos umaacting ako kunwari walang camera. Para kunwari busy-busyhan. Chot! Dumiretso na muna pala ako sa kusina. Nagulat ako. Mag-ina nung oras na nagkukulayan pa ng buhok. Akala ko tulog na yung dalawa. Pero hinintay ko na silang matapos. Kasi magpapabideo na din ako kay ate. Para mapabilis na yung paggawa ko ng ice candy. Sabi ni mama, i-video ko na din daw siya ng before and after. Para daw mapanood niya sa vlog kung may nagbago. Pagkatapos nga magkulayan ng buhok yung mag-ina, ginawa ko na itong napakalaking embudo. Tsaka yung mga gagamitin para makagawa ng ice candy. Di ko nga alam kay mama bakit sobrang laki ng embudo. Ginagamit niya yata ito sa paggawa ng yelo. Charot! Kumuha na din pala ako ng lagayan. Tsaka yung panghalo. Heto na din pala yung mga ingredients para magawa na natin yung ice candy. Ay ako lang pala gagawa, manunood ka lang. Nilagyan ko na palang balat yung lamesa para maganda siyang tignan. Inuna ko na muna palang ilagay itong creme densada. Dalawa na yung nilagay ko. Kasi sigurado ako, hindi lang ako yung kakain dito. Pagkatapos ko nga malagay yung kondensada, nilagay ko na rin tong gatas. Isang lata lang pala yung nilagay ko. Kasi ginaya ko lang yung napanood ko. Dalawang creme densada lang yung nilagay niya. Saka isang gatas. Ginaya ko na yung ginawa niya. Baka pag iba kasi yung ginawa ko, imbis na Magnum yung lasa, may lasa siyang buko salad. Charot! Pagkatapos ko nga sila mahalo, binuksan ko na din tong tsokolate. Dark chocolate pala to. Mas okay to para sa akin. Para maghalo yung tamis tsaka anghang. Charot! At saka ito na lang kanina yung nasa ref. Kaya ito na lang din yung kinuha ko. Nag-iisa lang pala yung ilalagay ko para hindi masyado mapait yung ice candy. Pagkatapos ko nga malagay yung chocolate sa plastic, nilagay ko na siya sa mainit na tubig. Ginamitan ko na din siya ng kutsara para mas mapabilis lumambot yung tsokolate. Pagkatapos nga niya lumambot, sinimulan ko na rin siyang ikalat. Medyo malaki nga yung nagamit kong plastic, kaya ilan lang siguro yung magagawa ko dito. Pero kapag may sobra naman, ipapadala ko na lang sa bahay nyo. Bayaran mo na lang yung shipping fee. Chot! May naisip nga ako dito. Gagawa din ako Magnum ice drop. Nilambot ko lang din pala siya sa mainit na tubig. Buti na nga lang may maliit na baso dito. Kasi kung medyo malaki to, baka isa lang yung ice candy na magagawa ko. Eto na pala yung sa loob ng baso. Uunahin ko na pala tong ice drop para dire-diretso na lang mamaya sa ice candy. Naglagay lang pala ako ng kutsara sa gitna kasi wala akong makitang popsicle stick dito. Tapos naglagay na lang ako ng plastic sa gitna para hindi matomba yung kutsara. Dumiretso na ako agad sa tindahan para malagay na siya sa freezer. Sana nga lang bukas nandito pa to. Chot! Pero sinabihan ko naman si mama kanina bago siya matulog. Baka kasi pagising ko binenta niya ng mga ginawa ko. Lalo na yung ice candy na gagawin ko ngayon. Halos magkamukha lang kasi ng mga nagawa niya sa gagawin ko ngayon. Etong embudo naman ni mama, konti na lang mas malaki na yung pitchel. Ang galing nga nito. Kasi kahit nagbuhos na ako nung natimpla ko, hindi pa rin natatanggal yung tsokolate sa gilid ng plastic. Akala ko nga nung una, maghahalo yung tsokolate, tsaka yung creme densada na gatas. Buti na lang hindi siya naghalo. Kasi kung naghalo yon, gagawin ko na lang halo-halo ice candy to. Charot! Pero sa susunod, sige gagawa ko ng halo-halo ice candy. Yun nga lang kung ano makita ko sa tindahan, yun yung ilalagay ko. Kahit yung mga dilata pa yan, basta maghalo-halo lang yung mga tinda ni mama. Charot! Eto na pala yung resulta nung natapos na siya. Ilan lang din pala yung nagawa ko. Kasi nga medyo malaki yung plastic. At saka gumawa pa ako ng ice drop. Nilagay ko na nga lang sila dito sa dulo. Baka kasi mapagkamalan ni mama to na heto yung mga ginawa niya. Pero medyo malayo naman yung kulay. Kaya tulog muna ako. 2,000 years. Pagising ko nga, naligo na kagad ako. Diretso na ako kagad sa tindahan para tignan kung nandito pa yung ginawa kong ice candy. Kumuha na nga muna ako ng isa para ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko kagabi. At pinagpuyatan ko na din. Ginawa ko na din sa freezer yung nilagay ko kagabi dito. Sobrang tigas nga ng ice drop. Pwede nang ipukpok sa ulo. Charot! Ito na pala yung Magnum ice candy. Para siyang ice candy. Charot! Hindi, malalasahan mo na para talaga siyang Magnum. Kaso nga lang yung ginamit ko dito is dark chocolate. Kaya siya ganun katamis. Gusto mo ma? Ikaw mo? Ay, parang ice cream. Parang ice cream. Parang nga siyang ice cream na Magnum. Na parang ice candy. Wala, ito Parang ayaw. binibit-bit ko yan eh. Ito. Yan ito. Harap. Ama. Sarap. Sarap. Ayun lang. Bye-bye!
Ngayong araw nga ako muna magbubukas ng tindahan. Namalengke kasi sina mama, kaya kami lang magkakapatid dito sa bahay. Pero mamayang hapon darating na din sila. Yung kuya ko pala yung nasa loob. Kailangan kasi may magtanggal ng lock bago ko matanggal to. Heto namang isa, kailangan mong i-type yung passcode para mabuksan mo siya. Late na nga kami nagbukas ngayon. Late na din kasi ako nagising. Pero sinabi ko kay mama, alas 6 kami nagbukas. Pero kapag napanood niya na to, malalaman niya na. Pinagbilin din pala sa akin ni mama na buksan ko na yung mga karton. I-display ko na din daw yung mga gamis tsaka yung mga laruan na nabili namin sa Divisoria. Kung hindi nga lang ako gumagawa ng vlog, baka hindi ko to i-display. Charot! Para kunwari masipag akong anak, kahit tamad naman ako dito sa bahay. Heto pala yung favorite ko sa mga gamis. Yung gami ay, favorite ko siya kasi malaki din yung mata ko. I-display ko na itong mga gamis kasi naubusan na ng gantong display si mama. Kinuha ko nga lang dyan yung grapon na nakatago sa baol. Dating panghuli yan ng daga. Pero ngayon lagayan na ng mga gamis. Uy! Charot! Baka totohanin nyo. Wala nang bumili sa tindahan ni mama. Inuna ko na ang ilagay yung paborito kong gami ay kada nahuhulog nga dito kinakain ko. Kasi sayang naman kung itatapon. Kung ilalagay ko naman sa loob ng garapon yung nahulog, sasabihin nyo naman madumi na. Pero nilagay ko pa rin yung nahulog. Di ko na pinakita sa inyo. Wala pa din kasing 5 minutes. Charot! Sunod ko nga nilagay sa garapon. Itong gami dolphin. Haba nilalagay ko nga siya dito. Gustong gusto ko na siyang kamayin. Kaso nga lang merong video. Kaya kailangan malinis tayo. Eto na lang pala yung ginawa ko. Kumuha na lang ako ng plastic para na din mapabilis yung ginagawa ko dito sa tindahan. Medyo marami-rami pa kasi yung gagawin ko. Ang dami pala nagre-request din sa inyo. Sayawin ko daw yung gento. Sobrang dami ng ginagawa ko ngayon. Wala na din akong oras sa pag-aaral ng mga steps. Hindi rin katulad dati. Puro pakit lang tsaka sayo lang yung ginagawa ko. Pero ngayon gento na ako. Charot! Kalahati lang pala yung kasya sa mga garapon. Kaya yung iba tinabi ko na muna. I-refill ko na lang yung ibang garapon kapag nakakalahati na. Eto pala yung sunod kong i-display sa tindahan. Yung mga laruang pang bata. Mga pang 90s na din. Eto palang tindahan ni mama. Ito rin yung isa naging daan kung bakit din tumaas yung followers ko sa TikTok. Pumupunta ako sa tindahan kapag di na ako masyado nagtitrend sa mga sayaw. Charot! Kaya nga araw-araw na ako nagtitinda dito. Kasi dati hindi ko pinapabili bumibili. Sinasabi ko laging wala kahit meron namang paninda. Kasi busy ako nagko-computer. Shoot! Kapag pala nandito na ako sa loob ng tindahan, dalang na lang ako makapag-cellphone. Sa sobrang daming ginagawa. Ito na pala yung naayos ko. Pero alam ko ayusin pa ni mama yan pag uwi niya. Hindi ko pa binuksan tong mga nasa loob ng kahon. Kasi kailangan muna mapaubos yung mga nakadisplay. Sunod ko nga ginawa. Yung pagtuhog ng alambre sa mga chichirya. Nakalahati na to ni mama kagabi. Kaya ako na lang magtutuloy ngayon. Ilalagay namin yung alambre sa chichirya para i-display na lang siya sa taas. At kapag may nabili naman, sa karton na kami kumukuha. Pero kapag naubusan na ng mga stock, doon na kami sa may display kumukuha. Katapos ko nga malagay lahat ng chichirya sa alambre, display ko muna siya sa taas. Ilagay pala ako ng bote sa taas ng chiller. Kasi diyan ko kanina pinatong yung cellphone ko. Kapag kasi ako lang mag-isa nagbi-video, ilalagay ko lang siya kung saan-saan. May bumibili pala ng alak dito. Napakaaga nga ngayon. Sabi niya sa akin, eto daw yung gagawin niyang kape. Pampagising lang ng araw. Pagkatapos ko nga makapag-display, ay hindi pa pala tapos. Halos kalahati pa lang. Mag-aalmusal muna ako dito. Napagod din kasi ako, kaya deserve kong kumain. May nakita pala akong isa nag-comment. Picture reveal daw yung nakaragay sa freezer. Ako yan, nilagay ni mama. Panakot daw niya sa daga. Simula nga nung nilagay niya yan, medyo nabawasan ni mga umangat sa mga paninda niya. Mukha nga akong tao dyan. Dito kasi sa tindahan, mukha akong aso. Ayun lang, tinda muna ako. Bye-bye!